Suzuki Raider 150 carburetor at Suzuki Raider 150 FI daw. So, tara, pagbigyan natin yan. So, comparison between Raider 150 FI at Raider 150 carburetor. So, let's start sa kanilang engine. Ang engine ng Raider 150 carburetor, ito ay equipped ng 4-stroke 150cc carburetor engine, double overhead cam, 4 valve. Tapos 6-speed yung kanyang manual transmission. Tapos si Raider 150 FI naman, ganun pa rin, 4-stroke, double overhead cam, fuel injected 150cc, 4 valve, 6-speed engine. The same lang sila ng engine component, pero magkaiba lang sa fuel system. Si Raider 150 carburetor is naka-karburador. Si Raider 150 FI is naka-fuel injected. Tapos sa headlight naman, ito magkaiba na sila ng headlight. Yung headlight ng Raider 150 FI is naka LED headlight. Tapos si Raider 150 carburetor naman is naka blue lens halogen bulb yung kanyang ilaw. Sa dashboard, itong Raider 150 FI is naka LCD panel dashboard. Samantalang kay Raider 150 carburetor is naka analog type yung kanyang panel dashboard. So, yun yung pagkaiba ng dalawang motor aside sa presyo, aside sa performance. Sa engine specification naman, itong Raider 150 FI ay kayang mag-produce ng maximum power na 13.6 kW, nasa 18 horsepower yan, at 10,000 revolution per minute. Tapos itong Raider 150 carburetor naman is kaya na mag-produce ng 11.5 kW, nasa 16 horsepower yan, at 9,500 revolution per minute. Yung torque ng Raider 150 FI na kaya niyang i-produce is 13.8 Newton meter at 8,500 revolution per minute. Tapos yung Raider 150 carburetor naman, yung torque na kayang ibigay is 12.4 Newton meter at 8,500 revolution per minute. So, malinaw na mas malakas yung Raider 150 FI in terms of power output and torque output compared sa Raider 150 carburetor. Sa bore naman ng kanilang makina, itong Raider 150 carburetor ay 62mm, tapos yung stroke niya is 48.8mm. Tapos yung bore naman ng Raider 150 FI is the same lang sila. 62mm tapos 48.8mm. The same lang sila kasi ng makina. Magkaiba lang sa fuel system. Raider 150 FI, mas in-enhance yung makina ng Raider 150 carburetor kaya kayang mag-produce ng ganong klaseng horsepower at ganong klaseng torque kasi mas in-enhance na niya yung performance ng makina ng Raider 150 carburetor. So, yun yung pagkaiba nila. Actually, si Raider 150 FI mas malakas nila compare sa Raider 150 carburetor. At kung ikaw ay nagbabalak kumuha ng Raider 150, so I suggest doon ka na lang sa Raider 150 FI kasi mas malakas, mas matipid sa fuel consumption compare kay Raider 150 carburetor na alam naman natin na mas matakaw sa gasolina itong Raider 150 carburetor kasi nga carb pa ito. So kung ako ang pipiliin mo, alin sa dalawa yung kukunin ko na motor, so I will go for Raider 150 FI kasi mas matipid sa fuel consumption, mas malakas na yung makina, 'di ba? Mas enhance yung engine ng makina ng carburetor. Pero kung sa design naman, I will go for Raider 150 carburetor. Legendary kasi yung disenyo, yung looks ng Raider 150 carburetor. Para sa akin na mas maganda yung looks ng Raider 150 carburetor compare sa Raider 150 FI. So, depende naman yan sa inyo. Pero para sa akin, preference ko, mas nagandahan ako sa looks ng Raider 150 carburetor. Pero sa makina yung pag-uusapan, I will go for Raider 150 FI. Grabe, matipid sa fuel consumption yan. Tapos, malakas pa yung kayang ibigay na power and torque output. Overall, yung Raider 150 FI talaga masasabi kong king of underbone. Parang wala pa ata nakatalo dyan eh. I think kung stock to stock lang usapan, kahit yung Sniper 155 at saka SYM VF3 185 na SYM, walang panama sa Raider 150 FI kapag pinagtapat yung dalawa. Kasi nga, sa kanilang weight to power ratio. So, mas magaan kasi yung chassis ni Raider 150 FI compare sa mga ibang motor.
Ang timbang lang kasi ng Raider 150 FI is 109 kilogram. So yung timbang ng Raider 150 FI, so 109 kilogram. Kung i-compare no sa ibang mga motor like Sniper 155, SYM, VF3, 185, ganun. So mas magaan yung timbang ng Raider 150 FI at meron siyang malahalimaw na makina na nilagay. So doon lumalabas yung mas magandang speed ratio ni Raider 150 FI. So ito nga, masasabi ko lang, between the Raider 150 FI and Raider 150 carburetor, I will go for Raider 150 FI. It's because sa kanyang makina ng malakas yung power at torque output at mas matipid sa fuel consumption. Tapos ang dashboard nito is naka-digital na, hindi kaya sa Raider 150 carburetor is naka-analog dashboard. So I will go for Raider 150 FI kung ako yung tatanungin mo. So, kung namimili ka between the two, Raider 150 FI and Raider 150 carburetor, I will recommend the Raider 150 FI. Yun na lang kunin mo, Raider 150 FI. Hindi naman magkakalayo yung price yun eh. Sa cash, yung Raider 150 FI tsaka Raider 150 carburetor, 10,000 lang yung difference niyan sa price nila. Pero sa Raider 150 FI, mabigyan kaya ng mas magandang power ang torque output, mas magandang power ng makina compare sa Raider 150 carburetor. Ang tanging cons lang ng Raider 150 FI, kung dyan sa lugar nyo ay walang mga FI shop, talagang kapag yan nagloko, ay kailangan mo talaga pupunta dyan sa pinakamalapit na kasa or pinakamalapit na Suzuki service center para mapatrabaho yung Raider 150 FI. Unlike sa carburetor, so actually maraming namang nakakaalam yan sa mga mekaniko sa Raider 150 carburetor kasi matagal yan sa market. So kahit sino pwedeng gumawa dyan, hindi na kailangan ng mga diagnostic tools. Yun yung pagkakaiba ng dalawa sa FI at carburetor, yung advantage at disadvantage ng dalawa. Pero pagdating sa performance, mas maganda ang performance ng Raider 150 FI. Pagdating naman sa design, para sa akin, mas pogi pa rin ang Raider 150 carburetor. So that's all. Peace. Bye-bye.